Aralin 7. Epektibong pagpapahayag sa sosyal at kultural na konteksto. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng baliktanaw. Sa nakaraang aralin, naging malinaw sa atin ang pakikipag-ugnayan o pakikipagkomunikasyon ay hindi lamang basta pagbitaw ng mga salita. Natutunan natin ang kahalagahan ng mabisang paglahok at ang tinatawag na kakayahang sociolinguistic, ang sining ng pag-unawa sa kultura, gampanin at sitwasyon ng ating kausap bago tayo lumugar at makisama. Ngayon naman ay dadalhin natin ang kaalamang iyan sa susunod na antas. Kung noon ay nag-focus tayo sa kung paano umunawa at sumala ng mga mensahe, ngayon naman ay tutukan natin ang aktwal at praktikal na aplikasyon nito. Para sa ating bagong aralin, epektibong pagpapahayag sa sosyal at kultural na konteksto. Sa paksang ito, hihimayin natin kung paano ba talaga ang tamang pagpili ng verbal at di-verbal na estratehiya at kung paano natin gagamitin ang iba't ibang anyo ng diskurso upang ang ating sariling saloobin naman ang marinig, mairespeto at tunay na maunawaan ng mundong ating ginagalawan. Ang paglipat natin sa paksang epektibong pagpapahayag ang susunod na lohikal na hakbang dahil ang komunikasyon ay isang dalawang daan o two-way street. Hindi sapat na maging magaling lamang tayo sa pag-unawa sa kultura at sitwasyon ng iba. Tungkulin din natin bilang mga communicator na matutunan kung paano ilalabas ang ating sariling saloobin, ideya at kultural na pagkakakilanlan sa paraang malinaw at may respeto. Ang epektibong pagpapahayag ay ang sining ng pagpili ng tamang estratehiya, verbal man o di-verbal, upang ang ating mensahe ay hindi lamang basta marinig ng ating kapwa, kundi tunay na matanggap, mapahalagahan at maunawaan nila nang walang nagiging hidwaan. Sa madaling salita, kung ang nakaraang aralin natin ay nagturo sa atin kung paano maging mabuting tagapakinig at tagasuri, ang araling ito naman ay magtuturo sa atin kung paano magiging matalino at epektibong tagapagsalita sa lipunan. Ito yung ating mga dapat isaalang-alang. Una, ang adaptability o ang sining ng pag-aangkop. Ito ang kakayahang baguhin ng ating wika at galaw ng katawan upang umakma o umangkop sa sitwasyon ng ating kausap. Tinutulungan tayo nitong maging formal at magalang kapag nasa harap ng autoridad tulad ng guro o tradisyonal na leader, habang nagiging casual at malaya naman ang ating pananalita kapag kasama ang kabarkada o kaibigan sa isang informal na kapaligiran. Ikalawa ay ang paggamit ng uri ng pagpapahayag. Ito ang matalinong pagpili kung anong anyo ng sulatin o diskurso ang gagamitin upang igalang ang kultura ng mga tagapakinig. Halimbawa, gagamit tayo ng pagsasalaysay o kwento upang mas madaling makuha ang tiwala ng mga katutubo. Paglalahad kapag nagbibigay ng neutral na impormasyon o maingat na pangangatwiran na gumagamit ng euphemismo upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. At ikatlo, ang pagbuo ng talakay sa gitna ng pagkakaiba. Ito ang sining ng pagtatanggol ng sariling prinsipyo, paniniwala o opinyon sa paraang hindi nagpapasimula ng away. Sa halip na insulto o soplahin ang kausap na may ibang pananaw, gumamit tayo ng mahinahong pananalita at empatiya upang magkaroon ng maayos na palitan ng kuro-kuro at mapayapang ugnayan na sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba. Dumako na tayo sa pagtalakay ng public-facing na teksto tulad ng blog, komentaryo at column. Ang pagbuo ng tekstong public-facing na blog o advokasya na post sa social media, komentaryo, maikling opinion o column, ang mga tekstong public-facing ay ang mga sulating hayag, bukas at direktang nakatutok sa pangkahalatang publiko o malawak na grupo ng mambabasa. Hindi ito katulad ng akademikong sanaysay, tala-arawan, na pribado o para sa guro lamang. Ang mga sulating ito ay inilalathala sa mga plataporma kung saan madali itong mababasa, maibabahagi at makatatanggap ng reaksyon mula sa iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Ano nga ba ang iba't ibang uri ng teksto? Ang mga tekstong binabasa ng publiko gaya ng blog, komentaryo at column ay hindi magkakapareho. Ang bawat isa ay may sariling katangian, tono at layunin kung bakit ito isinusulat. Kaya mahalagang malaman ng mag-aaral kung aling uri ang pinakaangkop gamitin
sa mensaheng nais niyang iparating. Estilo ng pagsulat na blog at social media. Ito ang malaya, kaswal at informal na paraan ng pagsulat ng layunin. Makukuha agad ang interes ng mga netizen habang nag-i-scroll online. Gumagamit ito ng makabagong wika at mga visual na elemento upang mas maging buhay at madaling basahin ang teksto. Katangian nito ang paggamit ng mga hashtag, emojis, mga larawan, at maikli ngunit nakatutok na mga pangungusap. Kritikal na komentaryo. Ito ay isang mapanuring pagsusuri sa mga mabibigat na isyung panlipunan, gaya ng edukasyon, ekonomiya o kapaligiran. Ang focus nito ay ang pagpuna sa sistema, batas o maling gawain at mga katotohanan habang pinapanatili ang profesionalismo. Katangian nito ang pagiging matalim at seryoso ang tono, ngunit may paggalang. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninirang puri o personal na pag-atake o ad hominem sa pagkatao ng iba. At huli, ang balancing column o opinyon. Ito ay isang sulatin na nagpapakita ng sining ng matalinong pagtatalo. Pinagsasama nito ang sariling pananaw ng manunulat at ang mga matibay na ebidensya upang makabuo ng isang patas at lohikal na opinyon na kagalang-galang basahin. Katangian nito ang paggamit ng formal hanggang semi-formal na rehistro ng wika. Hindi ito nadadala sa purong emosyon lamang. Sa halip, binibigyang halaga nito ang mga datos, pananaliksik, at maayos na pangangatwiran. Ngayon dumako naman tayo at isa-isahin ang mga sumusunod na uri ng sulatin. Una ay ang blog o advokasiyang post sa social media. Ito ay ang makabagong sulatin sa mga digital na platform gaya ng Facebook o Instagram na may layuning magbahagi ng kaalaman o ipaglaban ng isang mahalagang issue tulad ng mental health o kalikasan. Sa usapin ng epektibong pagpapahayag, ang mga tekstong ito ay gumagamit ng informal, direkta, at nakakatawag pansing wika, catchy lines kumbaga, upang hindi lampasan o scroll lang ng mga tao ang iyong post. Dahil ang target nito ay malawak na publiko, lalo na ang mga kabataan, mahalagang kasangkapan ang paglalagay ng mga angkop na hashtags upang madaling mahanap ang paksa, emojis upang ipahayag ang emosyon, at mga larawan o video anchors kumbaga, upang mas mabilis na makakonekta, makaantig, at makahikayat ng iba't ibang sektor sa lipunan. Ikalawa, komentaryo. Ito ay isang mapanuring pagsusuri o reaksyon sa mga kasalukuyang balita at isyung panlipunan na karaniwang makikita sa mga comment thread sa social media, mga forum o editorial. Sa kontekstong sosyal at kultural, napakahalaga na ang wikang gagamitin dito ay matalim at kritikal ngunit nananatiling may paggalang. Dahil napakabilis magsimula ng away sa internet kapag magkaiba ang opinyon, ang isang epektibong manunulat ay umiiwas sa personal na pambabastos o pag-atake sa pagkatao ng kausap o tinatawag nating ad hominem. Sa halip, ibinabase niya ang kanyang argumento sa mga totoong datos at sa mga magiging epekto ng issue sa kultura at pamumuhay ng mga tao upang makabuo ng maayos na diskurso. At ikatlo, ang maikling opinyon o column. Ito ay isang regular na espasyo sa pahayagan o online media, kung saan ang isang kolumnista ay malayang nagbabahagi ng kanyang personal na pananaw at malalim na refleksyon tungkol sa mga napapanahong paksa sa lipunan. Sa kontekstong sosyal at kultural, ang sulating ito ay gumagamit ng formal hanggang semi-formal na rehistro ng wika upang mapanatili ang kredibilidad at profesionalismo. Ang hamon sa isang epektibong kolumnista ay ang kakayahang balansihin ang kanyang sariling emosyon o opinyon at ang pangkahalatang sensibilidad ng kulturang Pilipino. Tinitiyak niya na ang bawat argumento ay may matibay at lohikal na ebidensya para sa pangangatwiran upang makahikayat ng mambabasa ng hindi binabastos o tinatapakan ang mga tradisyon, relihiyon at paniniwala ng iba. Ang kasunod na sulatin ay ang talumpati. Ito ay ang sining ng pagpapahayag ng mga kaisipan, opinyon o mensahe sa pamamagitan ng pasalitang diskurso sa harap ng maraming tagapakinig. Upang maging epektibo ang isang talumpati, hindi sapat na kabisado mo ang iyong sasabihin, ang tono, wika at estilo ng iyong paghahatid ay dapat magbago at umaangkop depende sa sosyal at kultural na konteksto ng pagtitipon.
Ibig sabihin, ang paraan ng iyong pagsasalita, ang kumpas ng kamay at pagpili ng salita ay automatikong nag-iiba kapag ikaw ay nagtatalumpati sa isang formal na palatuntunan sa paaralan, sa isang pagpupulong sa barangay, kasama ang mga nakatatanda, o sa isang masiglang pagtitibong pangkabataan gaya ng SK, upang masiguro na nakakakonekta ka sa damdamin at kultura ng iyong mga tagapakinig. Ngayon ay dumako tayo sa paghimay ng iba't ibang konteksto o setting para sa pagtatalumpati. Una ay kontekstong paaralan o school setting. Ang kontekstong paaralan ay isang kapaligiran kung saan ang iyong mga tagapakinig ay binubuo ng mga guro, mag-aaral at mga administrador o pinuno ng paaralan. Dahil dito, ito ay isang akademikong institusyon at ang epektibong estratehiya sa pagpapahayag ay ang paggamit ng formal hanggang sa semi-formal na rehistro ng wika upang mapanatili ang disiplina at profesionalismo. Ang nilalaman ng iyong mensahe ay dapat na laging nakapokus sa edukasyon, pagganyak o motivation, akademikong paglago ng mga kabataan. Bukod dito, napakahalagang simulan ang pagpapahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng malalim na paggalang sa otoridad, gaya ng formal na pagbanggit at pagbati sa prinsipal at mga guro. Ang paggamit ng mga salita o terminolohiya sa angkop na kurikulum at sa pang-araw-araw na karanasan ng isang mag-aaral. Ikalawa ay ang kontekstong barangay o community setting. Ang kontekstong barangay ay isang kapaligiran kung saan ang iyong mga tagapakinig ay halo-halo at nagmumula sa iba't ibang sektor ng komunidad, gaya ng mga magulang, lolo at lola, mga opisyal at mga manggagawa. Dahil malawak at iba-iba ang antas ng kanilang pinag-aralan o edad, ang epektibong estratehiya sa pagpapahayag dito ay ang paggamit ng payak, kolokyal at madaling maunawaang wika upang walang sinuman ang maiwanan o maguluhan sa usapan. Mahigpit na iniiwasan ang masyadong malalim na salita o mga technical na terminolohiya o jargon. Ang paksa ay dapat na laging direktang may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw na buhay, tulad ng kalinisan, seguridad o ayuda. Upang tunay na makuha ang kanilang tiwala at emosyon, napakahalagang pukawin ang kultura ng Pilipino ng bayanihan, pagkakaisa at pagkakapit-bahayan na nagpaparamdam sa kanila na sila ay bahagi ng isang pamilya. At huli, ang pagtitipong pangkabataan o Youth Assembly o SK event. Ang pagtitipong pangkabataan ay isang kapaligiran kung saan ang iyong mga tagapakinig ay mga kapwa mo kabataan. Dahil dito, ang pinakamabisang estratehiya sa pagpapahayag ay ang paggamit ng masigla, dinamiko at modernong wika gaya ng Taglish o mga popular na salita na madalas silang ginagamit sa social media upang agad na magkapalagayang loob. Napakahalaga na ang tono ay nakaka-relate o hindi tunog na ninermon o nangangaral na tila isang magulang. Upang mapanatili ang kanilang atensyon at hindi sila mabagot, epektibong gumamit ng mga personal na kwento, mga patok na pop culture references, gaya ng mga meme, TikTok trends o anime, at mga makabagong hugot. Ang pangunahing layunin ng kontekstong ito ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi ang mag-iwan ng inspirasyon, pagbabago at pagpapakilos, empowerment kumbaga, upang iparamdam sa kanila na may kakayahan silang mamuno at gumawa ng maganda sa lipunan. Ating isa-isahin ang pangkahalatang gabay sa pagsulat ng tekstong public-facing. Una ay kilalanin ang iyong target na mambabasa, audience analysis. Bago mo simulan ang pagsulat, mahalagang nalalaman mo muna kung sino ang eksaktong magbabasa ng iyong teksto. Ang pag-alam sa kanilang edad, kasarian, edukasyon, relihiyon at kultura ang magdidikta kung ano ang mga salita, tono at estilo ang gagamitin mo upang hindi sila mabagot at madali nilang matanggap ang iyong mensahe. Ikalawa, maging sensitibo sa kultura at kasarian, cultural and gender sensitivity. Ang tekstong pampubliko ay binabasa ng iba't ibang uri ng tao, kaya napakahalagang iwasan ang mga salitang may diskriminasyon, panghuhusga o nakasasakit sa isang partikular na kasarian o pangkat etniko. Ang pagiging sensitibo ay nagpapakita ng mataas na kakayahang social-linguistic at malalim na respeto sa pagkatao ng iba upang maiwasan ang hidwaan. Ikatlo, tiyakin ang katotohanan at kawastuan. Fact-checking and accuracy. Dahil ang iyong sulatin ay nakalantad sa publiko,
mayroon itong malaking kapangyarihan na humubog, magbago, o magligaw sa opinyon at paniniwala ng mga tao. Ang pagiging responsable ay nangangailangan ng masusing pagsasaliksik at pag-verify sa mga datos upang mapanatili ang integridad ng iyong pangalan at maiwasan ang pagkakalat ng maling balita. Kasunod, ang ika-4 ay gumamit ng hook o nakatatawag pansing panimula. Dahil napaka-ikli ng panahong inilalaan ng mga tao sa pagbabasa ngayon, yung attention span na tinatawag, lalo na sa social media, kailangan mong hulihin agad ang kanilang interes sa unang 3 segundo. Ang hook na maaaring isang nakagugulat na tanong, matapang na pahayag o kapansing-pansin datos na pipigil sa kanila na mag-scroll pababa. Kasunod ay panatilihin ang etika at respeto, digital or public ethics. Ang kalayaan sa pagpapahayag ng opinyon ay may tapat o may katapat na responsibilidad at hangganan. Kapag sumusulat para sa publiko, kailangang iwasan ang paninirang puri, pagmumura, at pagpapakalat ng galit dahil ang layunin natin ay magbahagi ng kaalaman o advokasya at hindi ang mag-insulto o sumira ng reputasyon ng ating kapwa. At huli ay ang magkaroon ng malinaw na call to action, panawagan sa pagkilos. Ang isang mabisang tekstong pampubliko ay hindi nagtatapos sa pagbibigay lang ng impormasyon. Nagiiwan ito ng malinaw na utos, hamon o inspirasyon. Ipinapaalam nito sa mga mambabasa kung ano ang eksaktong maaari nilang gawin pagkatapos nilang basahin ang iyong sulatin upang magkaroon ng totoong pagbabago. Paano nga ba binubuo ang mga mapanuring review ng mga tekstong may kabuluhang kultural? Ang mapanuring review o critical review ay isang simpleng buod o spoiler lamang ng isang kwento. Ito ay isang malalim na pagsusuri, pagtimbang, at pagbibigay halaga sa isang akda, pelikula, o sining na nagdadala ng mahalagang kultural na identidad, tradisyon o isyung panlipunan. Sa usapin ng epektibong pagpapahayag, ang layunin ng manunulat dito ay hindi lang sabihin kung maganda o pangit ang isang gawa, kundi ang himayin kung paano ipinakita ng akda ang totoong buhay at kultura ng mga tao. Sinusuri dito kung epektibo ba ang paggamit ng wika, simbolo at mga karakter upang mag-iwan ng mensahe o aral na magmumulat ng kaisipan at mapanatili ang pagpapahalaga sa ating sariling pamanang lahi, gaya ng mga lokal na nobela, pelikulang Pilipino o katutubong sining. Isang payak na halimbawa nito, sa halip na sabihing maganda ang pelikulang General Luna kasi nakakaaliw ang mga labanan at nakakatawa si Luna. Ang isang mapanuring review ay magpapahayag dapat ng ganito. Ang pelikulang General Luna ay isang mabisang salamin ng kasaysayan na nagpapakita ng pinakamalaking kaaway ng mga Pilipino ay ang kanilang sarili sa pamamagitan ng matapang na dialogo at makasaysayang konteksto. Matagumpay nitong pinakita o pinukaw ang kamalayan ng mga makabagong kabataan upang suriin ang tunay na kahulugan ng nasyonalismo sa modernong panahon. Ngayon ay alamin naman natin ang mga estratehiya sa mapanuring pagsusuri. Una ay ang pagsusuri ng representasyon. Ang pagsusuri ng representasyon ay ang pagiging mapanuri kung paano ipinapakita at inilalarawan ang mga tradisyon, kasarian o partikular na pangkat ng tao, tulad ng mga katutubo, manggagawa o kababaihan, sa loob ng isang akda o pelikula. Bilang reviewer, tungkulin mong tingnan kung ang paglalarawan ba sa kanila ay makatotohanan, may dignidad, at patas, o kung ito ay umaasa lamang sa mga nakasanayang stereotypes o maling bansag sa lipunan. Ang estratehiyang ito ay mahalaga upang matukoy natin kung ang isang material ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kultural na pag-unawa o kung lalo lamang nitong pinagpapatuloy ang diskriminasyon at maling akala laban sa isang grupo ng tao. Ang ikalawang estratehiya ay ang pagsusuri ng simbolismo. Ang pagsusuri sa simbolismo ay ang pagtuklas sa mga nakatagong kahulugan ng mga bagay, wika, kulay o tagpuan na ginamit sa isang teksto na may malalim na koneksyon sa ating kasaysayan at kulturang Pilipino.
Sa isang mapanuring review, ipinapakita nito na ang elemento sa isang akda o pelikula ay hindi idinadagdag ng basta-basta lamang. Sa halip, ginagamit ang mga ito bilang mga talinhaga upang mas mariing ipahayag ang mga karanasan, pagpapahalaga o suliranin ng ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagtingin sa simbolismo, lumalagpas ang mag-aaral sa mababaw na pagbabasa at natututuhan niyang basahin ang nakasulat sa pagitan ng mga linya o kumbaga reading between the lines upang makuha ang tunay na mensahe ng may akda. At ang huling estratehiya ay ang pagsusuri sa wika at tono. Ang pagsusuri sa wika at tono ay ang pagtingin kung angkop ba ang paraan ng pagsasalita at rehistro ng wikang ginamit ng mga tauhan batay sa kanilang katayuan, edad o probinsyang pinagmulan sa kwento. Kaakibat nito ang isang mabisang review ay dapat na maging objektibo ngunit may puso. Ibig sabihin, hindi ka lamang naghahanap ng mali bilang isang rigid na kritiko, kundi sumusuri ka bilang isang taong bahagi at nagmamahal sa mismong kultura. Ang pangunahing layunin sa estratehiyang ito ay magsilbing mata at gabay ng publiko upang matulungan silang mapansin at maunawaan ang mas malalalim na mensahe, ganda, at aral ng sining na kadalasang nalalaktawan o hindi napapansin sa unang tingin lamang. Dumako naman tayo sa pagbuo ng magkakaugnay na argumento o naratibo sa panlipunang pananagutan. Kamalayang panlipunan, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba at ang mga kaugalian. Ang pagbuo ng mga magkakaugnay na argumento o naratibo ay ang sining ng pagtatahi-tahi ng mga ideya at kwento upang ipaglaban ang mga mahalagang isyong panlipunan. Sa halip na maglahad ng magkakahiwalay na opinyon, pinagsasama-sama ang isang epektibong manunulat, ang lohika o argumento at ang mga karanasan ng tao, naratibo, upang pukawin ang kamalayang panlipunan at ipaalala ang ating panlipunang pananagutan sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng matibay na talata, ipinaliliwanag natin kung paano dapat manaig ang pagkakapantay-pantay at paggalang sa pagkakaiba-iba, kasarian man, relihiyon man o tribo man, nang hindi sinisira ang mga magagandang kaugalian ng ating komunidad. Ginagawa natin ito upang ang ating sulatin o talumpati ay maging isang malakas na boses na nagmumulat ng kaisipan, nagbabasag ng diskriminasyon at nagpapakilos sa mga tao tungo sa isang patas at makataong lipunan. Ang pagkakaugnay ng limang haligi o the core concept. Ang pagbuo ng matibay na argumento o kwento tungkol sa mga isyong panlipunan ay nangangailangan ng balanse ng lohika o talino ng isip upang maging kapanipaniwala ang mga datos at empatiya, talino ng puso, upang madama ang sitwasyon ng kapwa. Hindi sapat na basta magsalita. Kailangang itahi ang mga ideya gamit ang tatlong magkakaugnay na haligi. Nagsisimula ito sa kamalayang panlipunan kung saan nagiging mulat ang mga mag-aaral sa mga problema tulad ng kahirapan at diskriminasyon. Mula rito, kikilalanin ang pagkakaiba-iba o diversity ng kultura, kasarian at relihiyon sa lipunan, na humahantong naman sa paggigiit ng pagkakapantay-pantay o equity at equality upang masigurong ang bawat pangkat, anuman ang kanilang estado, ay makatatanggap ng patas na karapatan at oportunidad. Sa madaling salita, pinagsasama-sama natin ang kaalaman at malasakit upang makabuo ng isang malakas na mensaheng magdadala ng positibong pagbabago sa publiko. Gayon din, ang pagbuo ng makabuluhang argumento ay nakakabit sa pagsusuri ng ating mga kaugalian o cultural norms upang makita kung alin sa mga tradisyong Pilipino ang nagpapatatag sa atin tulad ng bayanihan at alin ang mga kailangang baguhin dahil nakahadlang sa pag-unlad ng lipunan tulad ng crab mentality. Ang lahat ng ito ay dapat humantong sa panlipunang pananagutan o social responsibility na siyang pinakadulo at pinakamahalagang bahagi ng iyong sulatin. Ipinapaalala nito na matapos nating maging mulat at rumispeto sa kapwa, may personal tayong tungkulin na kumilos at mag-ambag para sa kabutihan ng lahat. Sa madaling salita, ang isang epektibong argumento o naratibo ay hindi nagtatapos sa mababaw na pagpuna lamang ng problema.
Ito ay isang proseso na nagbubukas ng isip o kamalayan, nagpapakita ng respeto sa lahat ng sektor o pagkakaiba at nagiiwan ng isang matapang na hamon na gumawa ng aksyon o pananagutan. At huli, para sa ating talakaying aralin, ang pananagutan, kamalayan at ang mga haligi ng diskurso ay ang mga gabay upang ang ating pagsasalita at pagsulat ay magkaroon ng malalim na kabuluhan sa lipunan. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa kamalayang Pilipino o panlipunan kung saan nagiging mulat ang mag-aaral sa mga realidad tulad ng kahirapan at diskriminasyon. Mula rito, lilitaw ang pagkakaiba-iba at paggalang upang tanggapin ang magkakaibang kultura, relihiyon at identidad ng walang hinuhusgahan. Ito ang magbubunga ng pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay upang ipaglaban ang patas na karapatan at oportunidad para sa lahat. Ang buong diskursong ito ay nagtatapos sa panlipunang pananagutan na isang matapang na panawagan sa bawat kabataan na hindi lamang basta manood, kundi gumawa ng makabuluhang aksyon para sa kabutihan ng nakararami.